It was actually the private prosecutors who lacked a certain personnel for the marking of the exhibits. Siguro hindi lang naintindihan masyado ni Representative Luis Roy ito kasi hindi naman sila nagpa-participate buong araw. No? So they just appear in the morning and then they leave and then they leave the rest of the task to the private prosecutors who are handling the case. So siguro we are in the best position to deny that claim and we are saying now that we are not undermanned. Pumalag ang kampo ni Vice President Sara Duterte sa mga aligasyon ng prosekusyon na nangungopya umano ang mga ito ng mga ihaharap na testigo. Tinutulan din ng defense team ang mungkahi ng prosekusyon na common marking sa mga parehong ebidensyang gagamitin ng magkabilang panig. Si Sheena Torno sa detalye ng balita. Operasyon ng defense team ni Vice President Sara Duterte ang basihan ng prosecution panel patungkol sa listahan ng mga testigo ngayong sabay nagsumite ng pre-trial brief ang dalawang panig sa Senate Impeachment Court. Muling pinalawig ng Clerk of Court ng Senate Impeachment Court ang proseso ng marking of evidence bilang bahagi na nagpapatuloy na pre-trial conference sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Kinakailangan pa ng dagdag na oras upang mamarkahan at maitalang napakaraming ebidensya at dokumentong inihain ng magkabilang panig. Kabilang sa mga dokumentong sinusuri at minamarkahan ng mga kaugnay ng Article 1 na tumutukoy sa munoy maling paggamit ng confidential funds. Gayon din ang Article 2 na may kinalaman naman sa munoy hindi maipaliwanag na yaman o unexplained wealth ng pangalawang Pangulo. Pero may mungkahi dyan ang prosekusyon. Initially, we asked that if it is possible one marking for common exhibits. Maraming exhibits ang prosecution na adopted ng defense. So we requested na marking of common exhibits, meaning isang exhibit doon na magmamark parehas. Sinabi din ng lead trial prosecutor na si Batangas Congresswoman Jervy Luistro na ito ay upang mapabilis umano ang proseso sa napakaraming dokumento. Pero tutol dyan ang kampo ng depensa. Hindi po option because as we said, like for example, a very concrete example nga this morning is nagkaroon ng discrepancy yung document namin sa document nila kahit na iisa lang, no? Yung sa itsura, iisa lang yung dokumento but when you turn the page, nagkulang ng isang page yung sa kanila. Yun yung reality. That's why kami, we prefer that we mark our own pieces of evidence. Ang gusto kasi ng prosecution is that all their documents be marked. Paano naman kami? 'Di ba nasa kanila lang yung documents. This is not different from regular trial. The parties always have the option to mark their own documents. The court never says no to that. Pag pumunta sa trial, bibilis to. Kasi pwede namin sabihin, yung exhibit for example lang, exhibit 1-A namin, kami na maglalabas. Hindi na namin hihingin sa kanila. Tapos sabihin nila, hindi namin nadala. Sorry. 'Di ba? Pumalag din ng defense team ni VP Sara sa mga paratang ng prosekusyon na nangongopya umano ang mga ito ng mga testigo sa impeachment. Sa tingin ko po, sa aming pananaw, hindi naman po tama yung terminology na mirroring or adopting. Nasa bawat panig naman po yun kung sinong witnesses at anong mga dokumento ang iprepresenta. Ngayon, pagdating doon, if they file such a request, motion, manifestation, the defense is ready to respond accordingly. Gitman ng depensa, papaano mangyayaring na kinopya ang listahan ng mga testigo, gayong sabay nagsumite ng pre-trial brief ang prosekusyon at kampo ni Duterte sa Senate Impeachment Court. Itinanggi rin ng depensa na kulang ang kanilang mga abogado sa pre-trial conference, partikular na sa marking of exhibits. Kasunod ito sa panawagan ng prosekusyon na dagdagan ng depensa ang kanilang mga abogado upang mapabilis ang proseso. I hope that they will be able to confer and convince the defense team to provide additional lawyers to attend to the marking of exhibits, considering the possible additional measures which will be adopted by the impeachment court. Ang pahayag ni Luis Troy kinontra naman ng defense team ni Duterte. The opposite is true. It was actually the private prosecutors who lacked a certain personnel for the marking of the exhibits. Siguro hindi lang naintindihan masyado ni Representative Luis Roy ito kasi hindi naman sila nagpa-participate buong araw. No? So they just appear in the morning and then they leave and then they leave the rest of the task
to the private prosecutors who are handling the case. So siguro we are in the best position to deny that claim, and we are saying now that we are not undermanned. Bila naman ito, tiniyak naman ng Senate Secretary sa Depensa at Prosekusyon na dadagdagan ng 2 marking station ng Article 2 para mapabilis ang proseso. Ibig sabihin, mahahati ang grupo at mapapabilis ang marking of evidence sa mga natitirang reklamo laban sa Vice Presidente. Hiniling naman ng prosecution panel na ma-extend hanggang Sabado ang pre-trial conference dahil sa dami ng ebidensyang kailangang markahan. Mula dito sa Senado, para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News.